para maging mas matatag ka. Okay? So, ganun tayo mga kapatid. Kita nyo ha, iisa lang ulit yung nangyayari. Nangyayari lang po uli kung ano yung nangyari noon. So, dito sinasabihan tayo na kailangan talaga nating magtiwala fully sa kalooban ng ating Panginoong dakilang Jesucristo. Dito ay sinasabihan tayo na kailangan nating sumunod talaga sa kanyang kaloob kasi sa sobrang sama po ng mundo, ang tao ay hindi nawala ng pagmamahal sa Diyos. Alam niyo yung nawala sa tao? Fear of God. Okay? Ang tao, hindi nawalan siguro ng pagmamahal. Nawalan ng takot sa Diyos. At yan ang mas nakakatakot. Yung nawala, yung una na kailangang dapat meron ka. Fear to the living God. Sa verse 20 po, I am full of hope and feel sure I will not have any reason to be ashamed. Amen. I am certain I will continue to have the same boldness to speak freely that I always have. Okay? Walang tao ang makakapagpatigil sa katapangan, di ba, ng pagsasabi ko sa kalooban ng Diyos. Gaya ng ginagawa natin sa bawat araw. I have the same boldness to speak freely that always have. I will let God use my life to bring honor more to Christ. Gagawin ko to hindi sa aking kagustuhan. Gagawin ko to kundi dahil para ibigay sa Panginoong Hesus ang glory. Ibigay sa Panginoong Diyos. Ibalik ang tamang mata ng tao na dapat ay nasa Panginoong Diyos Jesucristo lamang. It doesn't matter whether I live or die. Amen. Verse 22 na tayo, Ma'am Mary. And even that would be for my benefit. Okay, verse 22. Diba sabi doon? To me, only sorry. Anong sabi doon sa kanina? Hindi na importante sa akin kung ako ay buhay. Ganon din tayo mga kapatid, diba? Even ako, hindi na importante sa akin ang mundo. Even kayo, hindi na importante sa inyo ang